Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Emmanuel de la Cruz. Sa aking maraming taon ng pagiging espesyalista sa pangangalaga ng ating mga nakatatanda, geriatric care, at sa pag-obserba sa masalimuot na dinamika ng mga pangmatagalang relasyon, madalas kong pinagninilayan kung ano ba talaga ang nagpapatatag ng malalim na koneksyon at intimasya sa pagitan ng magkapareha. Ito ay isang paksa na sumasalamin sa buhay ng marami na nagdudulot ng mga tanong kung paano nagbabago ang pagmamahal at kung ano talaga ang tunay nitong kahulugan. Marami ang nagtatanong kung bakit pinipili ng ilang kababaihan na makisangkot sa mga lubos na intimong gawain kasama ang kanilang mga kapareha tulad ng oral sex at kung ano talaga ang kinakatawan ng mga sandaling ito sa kanilang relasyon. Ito ba ay tungkol lamang sa pisikal na kasiyahan o meron ba itong mas malalim na ipinapahiwatig? Marami tayong matututunan mula sa naipong karunungan ng mga taong nakapaglayag na sa mga ganitong karanasan, tulad ng isang 52 taong gulang na lola na ang mga pananaw ay nagpapakita kung paano ang ganitong mga intimong sandali ay maaaring lubos na magpatibay ng emosyonal at pisikal na ugnayan, bumuo ng di matitinag na tiwala at magpalago ng kapwa kasiyahan. Karaniwang iniisip na karamihan sa mga kalalakihan ay naniniwalang naiintindihan nila kung ano ang nakapag-aantig sa isang babae, ngunit iilan lamang ang tunay na nakakaunawa sa mas malalim na emosyonal na agos sa likod ng kanyang pagnanais para sa intimasya. Ang mga susunod nating tatalakayin ay maaaring magpabago sa inyong pangunawa tungkol sa intimasya na magbubunyag ng mga tunay na dahilan kung bakit ang mga kababaihan ay nakikisangkot sa mga gawaing tulad ng oral sex at kung paano ito sumasalamin sa kanilang emosyonal na koneksyon. Tatalakayin din natin ang mga karaniwang pagkakamali na hindi sinasadyang nakakabawas ng intimasya at kung paano pangalagaan ang isang relasyon kung saan ang pagiging malapit ay ninanais malaya sa anumang pilitan o obligasyon. Mahalaga po ang inyong pakikiisa sa mga ideyang ito. Ang sikolohiya ng intimasya ng kababaihan. Bakit kaniya tunay na ninanais? Ang sikolohiya ng intimasya ng kababaihan ay malalim na kaugnay sa emosyonal na koneksyon, kadalasan higit pa kaysa sa pisikal na atraksyon lamang. Para sa maraming kababaihan, ang intimasya ay hindi lamang isang paghahanap ng pisikal na kaluguran. Ito ay isang makabuluhang pagpapahayag ng tiwala emosyonal na kaligtasan at pagiging malapit. Kapag ang isang babae ay kusang loob na pinipiling makisangkot sa mga gawain ng malalim na pisikal na intimasya tulad ng oral sex, ito ay madalas na salamin ng kanyang panloob na emosyonal na kalagayan at ang seguridad na kanyang nararamdaman sa kanyang kapareha. Ang mga kilos na ito, kapag malayang ibinibigay, ay kabilang sa pinakamakapangyarihang senyales ng emosyonal na pagbubuklod at personal na kahinaan. Bagamat karaniwang inaakala na ang pagnanais ng isang babae ay pangunahing napupukaw ng mga biswal o pisikal na pahiwatig, kapwa ang pananaliksik at mga tunay na karanasan sa buhay ay nagmumungkahi ng ibang kwento. Ang isang babae ay mas malamang na magnasa ng pagiging malapit
kapag siya ay nakakaramdam ng emosyonal na suporta, nakikita at pinahahalagahan. Kung ang kanyang mga emosyonal na pangangailangan ay natutugunan, kung siya ay nakakaramdam ng respeto, pagmamahal at pangunawa, ang intimasya ay karaniwang natural na sumusunod. Sa kabaligtaran, kung siya ay nakakaramdam na binalewala, hindi pinahahalagahan o napabayaan sa emosyonal na aspeto ang kanyang pagnanais, ay madalas na humihina anuman ang paunang lalim ng kanyang pag-ibig sa kanyang kapareha. Para sa kababaihan, ang emosyonal na koneksyon ay hindi lamang isang dagdag na biyaya sa isang relasyon. Ito ang mismong pundasyon kung saan itinatayo ang pisikal na intimasya. Isaalang-alang natin, halimbawa, ang mag-asawang sina Mang Cardo at Aling Nena na kilala ko na mahigit 30 taon ng kasal. Sa kanilang mga unang taon, ang kanilang relasyon ay masigla, puno ng init, regular na paglalambing at magkasamang kagalakan. Ngunit unti-unti, nang walang anumang malaking pangyayari, nagsimulang lumayo si Aling Nena. Huminto siya sa pagsisimula ng paglalambing at tila malayo ang isip. Nalito at nasaktan si Mang Cardo. Naniniwala siyang malakas pa rin ang kanilang pag-ibig at inakala niyang marahil ang edad o mga pagbabago sa hormon ang dahilan ng pagbabago. Ang hindi niya napansin ay ang banayad at mabagal na pagguho ng kanilang emosyonal na ugnayan. Sa paglipas ng panahon, huminto na siya sa pagbibigay ng mga maliliit na pagkilala, tumigil sa pakikinig ng may buong atensyon at nagsimulang balewalain na lamang ang kanyang presensya. Bagamat naniniwala siyang isa pa rin siyang mabuting kapareha, hindi na niya naramdaman ang emosyonal na koneksyon kay Aling Nena. Pakiramdam niya ay hindi siya nakikita, na parang ang kanyang mga pagsisikap ay hindi napapansin at ang kanyang mga iniisip ay hindi mahalaga. Ang emosyonal na agwat na ito, na hindi kailanman diretsahang napag-usapan, ang naging dahilan kung bakit humina ang kanyang pisikal na interes. Ang hindi laging napapansin ng maraming kalalakihan ay ang emosyonal na intimasya ay hindi isang beses lamang na nakakamit, na magpapatuloy ng kusa kapag naitatag na ang relasyon. Nangangailangan ito ng patuloy na pag-aaruga. Kapag ang isang babae ay hindi na nararamdamang ninanais sa emosyonal na antas, ang kanyang likas na kilos ay madalas na lumayo, minsan nang hindi niya mismo namamalayan kung bakit. Maaaring mahal pa rin niya ng malalim ang kanyang kapareha, ngunit ang pagkakawalay ay nag-uudyok ng pisikal na pag-atras. Ang di pagkakaunawaang ito ay maaaring magdulot sa maraming kalalakihan na makaramdam ng pagtanggi, na siya namang maaaring maging sanhi ng pagkadismaya o lalo pang paglayo na nagpapalalim sa agwat. Ang siklong ito ay bihirang sinasadya. Karamihan sa mga kalalakihan ay hindi naman naglalayong pabayaan ang emosyonal na pangangailangan ng kanilang kapareha, ngunit kung walang kamalayan, maaari nilang hindi sinasadyang mapalago ang isang kapaligiran sa relasyon kung saan ang intimasya ay dahan-dahang nalalanta. Ang pag-unawa sa emosyonal na pundasyon ng pagnanais ng kababaihan ang una at pinakamahalagang hakbang sa muling pagbuo ng isang tunay na koneksyon, isang koneksyon na nagbabalik buhay sa kapwa emosyonal at pisikal na pagiging malapit.
Ang tahimik na pagkakamali na nagtutulak sa kababaihan palayo. Isa sa pinakakaraniwan, ngunit madalas hindi napapansin na pagkakamali ng maraming kalalakihan sa mga pangmatagalang relasyon ay ang unti-unting paghinto sa mga gawi na dating nagparamdam sa kanilang kapareha na sila ay espesyal at minamahal. Ang hindi sinasadyang pagbabagong ito ay maaaring dahan-dahang sumira sa intimasya. Sa sariwang pamumukadkad ng isang bagong relasyon, karamihan sa mga kalalakihan ay natural na nagsisikap upang iparamdam sa kanilang kapareha na sila ay pinahahalagahan. Sila ay nakikinig ng may tunay na interes, nag-aalok ng mga papuri, nagsisimula ng maliliit na sorpresa at palaging nagpapahayag ng pagmamahal. Ang mga kilos na ito ay nagpapalago ng emosyonal na pagiging malapit at bumubuo ng isang matibay na pakiramdam ng koneksyon. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon at ang buhay ay napupuno ng mga responsibilidad, rutina at stress, ang mga maalalahaning kilos na ito ay madalas na nababawasan. Ang pangunahing pagkakamali ay nasa palagay na kapag naitatag na ang pag-ibig, ito ay mananatili nang hindi na kailangan pang alagaan. Maraming kalalakihan ang nahuhulog sa paniniwala na kung sila ay tapat nagbibigay ng katatagan at nananatiling pisikal na naroroon sapat na iyon upang mapanatiling buhay ang emosyonal at pisikal na koneksyon. Ngunit ang pag-ibig, lalo na kung paano ito nararanasan ng maraming kababaihan, ay hindi yumayabong sa rutina lamang. Kailangan itong alagaan sa pamamagitan ng palagiang emosyonal na atensyon. Kapag humina ang emosyonal na atensyong iyon, humihina rin ang kanyang pakiramdam ng pagiging malapit. Ang mga kababaihan ay hindi karaniwang nawawalan ng pag-ibig sa isang iglap lamang. Sa halip, ito ay madalas na isang unti-unting proseso. Kapag ang isang babae ay hindi na nararamdamang napapansin o pinahahalagahan, maaari siyang magsimulang lumayo, hindi naman dahil sa isang malay na pagpili, kundi dahil sa emosyonal na pagkaubos. Maaari siyang huminto sa pagsisimula ng paglalambing, maging mas tahimik o tila wala sa sarili. Ito ay madalas na mga senyales na ang kanyang mga emosyonal na pangangailangan ay hindi sapat na natutugunan. At kapag humina na ang emosyonal na koneksyon, ang pisikal na intimasya ay madalas na isa sa mga unang aspeto ng relasyon na kumukupas. Maraming kalalakihan ang mali ang interpretasyon sa paglayong ito na ipinapalagay na ang kanilang kapareha ay simpleng hindi na interesado sa pakikipagtalik o iniuugnay nila ito sa edad, stress o iba pang panlabas na kadahilanan. Sa katotohanan, ang madalas na nawawala ay ang mahalagang emosyonal na pagiging malapit na iyon. Isang makabagbag damdaming halimbawa ay mula kay Mang Andres na mahigit 3 dekada ng kasal. Ibinahagi niya sa akin na ang kanilang relasyon ay lubhang nagbago. Ang init at sigla na dati nilang pinagsasaluhan ay tila isang malayong alaala na lamang. Dati napakalapit namin sa isa't isa pagluluksan niya, at ngayon parang mga kasama na lang kami sa bahay. Nang dahan-dahan kong itinanong kung kailan ang huling beses na gumawa siya ng isang bagay na nagparamdam sa kanyang asawa na tunay siyang espesyal, na tahimik siya. Hindi naman sa hindi na siya nagmamalasakit,
o tumigil na sa pagmamahal sa kanya, ngunit sa isang punto ng kanilang paglalakbay, huminto siya sa pagpapakita nito sa mga paraang pinakamahalaga para sa kanya. Ang nakapagpapasiglang bahagi ng kwentong ito at marami pang katulad nito ay posible ang pagbabago. Nang magsimulang sadyang magpakita muli ng pagpapahalaga si Mang Andres sa pamamagitan ng mabubuting salita, maliliit na kilos, at tunay na emosyonal na presensya, tumugon ang kanyang asawa. Ang emosyonal na distansya na tahimik na lumaki sa pagitan nila ay nagsimulang lumiit. Naging mas bukas siya, mas mapagmahal, at mas nakikisangkot. Ang kanilang intimasya ay bumalik hindi dahil sa anumang ingranding kilos, kundi dahil ipinagpatuloy niya ang maliliit at palagiang mga aksyon na nagparamdam sa kanya na siya ay nakikita at minamahal. Ito ay naglalarawan ng isang makapangyarihang katotohanan, ang pagpaparamdam sa isang babae na siya ay espesyal ay hindi isang beses lamang na nakakamit, kundi isang patuloy na pangako. Kapag ang isang lalaki ay patuloy na nag-aalaga ng emosyonal na intimasya, ang pisikal na pagiging malapit ay madalas na natural na sumusunod. Ang sikreto ng 92 kataong gulang na lola sa walang hanggang pag-iibigan, ang pananaw na ibinahagi ng isang 92 taong gulang na lola, tawagin natin siyang Lola Corazon, na minsan kong nakausap, ay nagbubunyag ng isang makapangyarihang katotohanan tungkol sa pangmatagalang pag-iibigan sa mga relasyon. Ang kanyang maraming taon ng karanasan ay nagturo sa kanya na ang tunay na intimasya ay hindi kumukupas dahil sa edad o hitsura, kundi dahil sa pagbabago sa emosyonal na koneksyon. Minsan niyang sinabi, ibinibigay ng isang babae ang kanyang puso at katawan ng buo kapag nararamdaman niyang siya ay minamahal, pinoprotektahan at emosyonal na ligtas. Ang isang simpleng ideyang ito ay magandang nagpapaliwanag kung bakit ang ilang mag-asawa ay nagpapanatili ng isang matibay at intimong ugnayan sa loob ng mga dekada, habang ang iba naman ay dahan-dahang nagkakalayo. Hindi ito tungkol sa palaging mabigat na pagsisikap o dramatikong romantikong mga kilos. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung ano talaga ang tumutugon sa puso ng isang babae. Ang atraksyon sa lungat sa popular na paniniwala ay hindi tungkol sa mas masigasig na pagsisikap sa mga mababaw na paraan. Maraming kalalakihan ang naniniwala na kung kaya nilang ibalik ang oras, magmukhang mas bata, magkaroon ng mas magandang pangangatawan, o mapabuti ang kanilang pagganap sa kama, ang pag-iibigan ng kanilang kapareha ay biglang mabubuhay muli. Bagamat ang mga pagsisikap na ito ay maaaring nagmumula sa mabuting intensyon, madalas nilang hindi natutumbok ang pangunahing issue. Ang tunay na nakakaimpluwensya sa pagnanais ng isang babae ay kung ano ang kanyang nararamdaman sa emosyonal na aspeto sa loob ng relasyon. Kung siya ay nararamdamang minamahal, nirerespeto at emosyonal na malapit sa kanyang kapareha, ang pisikal na pagiging malapit ay karaniwang natural na sumusunod at walang pilitan. Kapag siya ay nararamdamang emosyonal na kontento, hindi niya kailangang kumbinsihin o hikayatin. Tunay niyang nais kumonekta. Ang ideyang ito ay sinusuportahan ng hindi mabilang na mga halimbawa sa totoong buhay. Nakausap ko minsan ang isang lalaki na nasa mga huling taon ng kanyang ika-70 dekada, si Lolo Ernesto, na nagbahagi
ng isang nakakagulat at taos-pusong kwento. Sinabi niya sa akin, ang aking asawa si Lola Flora at ako ay may pinakamagandang intimasya na naranasan namin at wala itong kinalaman sa aking edad o pisikal na anyo. Ito ay dahil sa wakas ay naiintindihan ko na kung ano ang nagpaparamdam sa kanya na minamahal siya. Sa kanyang mga naunang taon, inamin niya mas nakatuon siya sa mga panlabas na kadahilanan, ang kanyang hitsura, ang kanyang pagganap, at mga rutina. Gayunpaman sa paglipas ng panahon, lumayo ang kanyang asawa at siya ay nadismaya at nalito. Sa halip na magpatuloy, sa parehong landas nagpasya siyang subukan ang ibang bagay. Huminto siya sa pagsubok na ayusin ang mga issue sa panlabas at sa halip ay nakatuon sa emosyonal na presensya. Nagsimula siyang makipag-usap sa kanya ng may higit na pag-iingat, nakikinig ng may tunay na atensyon at napapansin ang maliliit na bagay na ginagawa niya araw-araw. Huminto siya sa pag-aakala na sapat na ang pagiging isang mabuting tagapagtaguyod o ang pagiging pisikal na naroroon. Sa halip, ipinaalala niya sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga salita at kilos na mahalaga siya sa kanya, na siya pa rin ang taong lubos niyang pinahahalagahan. Ang pagbabagong iyon sa pag-iisip ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Ang emosyonal na init ay bumalik at kasama nito, bumalik din ang pisikal na intimasya na dati nilang nawala. Ang aral dito ay simple ngunit malalim. Ang mga kababaihan ay hindi naghihintay ng perpektong lalaki. Sila ay nananabik na makaramdam, na lubos na nauunawaan at emosyonal na ligtas. Kapag ang isang lalaki ay lumilikha ng ganoong uri ng espasyo sa relasyon, ang edad, hitsura at mga panlabas na tagumpay ay nagiging hindi na gaanong mahalaga. Ang pag-iibigan ay hindi tiyak na nawawala sa paglipas ng panahon. Ito ay kumukupas kapag nawawala ang emosyonal na pagiging malapit. Ngunit kapag muling naitayo ang emosyonal na seguridad, ang pag-iibigan ay madalas na bumabalik, minsan mas malakas pa kaysa dati. Mga simpleng kilos para patibayin ang inyong emosyonal na koneksyon at muling pag-alabin ang intimasya. Ang muling pagbuo ng emosyonal at pisikal na intimasya sa isang relasyon ay hindi nangangailangan ng mga engrandeng kilos o dramatikong pagbabago. Kadalasan, ang maliliit at sinasadyang mga kilos na palagi ang ginagawa araw-araw ang may pinakamalaking epekto. Ang mga tila simpleng gawin na ito, kapag regular na isinasagawa, ay maaaring magpanibago sa emosyonal na koneksyon ng inyong kapareha sa inyo at muling pag-alabin ang antas ng pagiging malapit na maaaring kumupas na sa paglipas ng panahon. Maraming kalalakihan ang nagtatanong sa kanilang sarili kung bakit tila huminanga na ang spark, bakit naging bihira na ang paglalambing, o bakit tila hindi na gaanong interesado ang kanilang kapareha. Ang sagot ay karaniwang hindi matatagpuan sa kung ano ang ginagawang mali, kundi sa kung ano na ang hindi na ginagawa. Ang mga kababaihan ay malalim na tumutugon sa mga emosyonal na senyales. Kapag sila ay nakakaramdam ng seguridad, pagpapahalaga, at emosyonal na nakikita ang kanilang natural na pagnanais para sa intimasya, ay madalas na bumabalik ng walang pilitan o panghihikayat.
Kapag ang isang babae ay nakakaramdam ng emosyonal na pagkakawalay, ang kanyang pisikal na pagnanais ay madalas ding kumukupas. Hindi naman karaniwang tumigil na siyang magmahal sa kanyang kapareha o hindi na niya ito nakikitang kaakit-akit. Sa halip, may nagbago sa loob niya. Hindi na niya nararamdaman ang emosyonal na kaligtasan o pangunawa. Ang nakapagpapagaan ng loob ay ang panloob na pagbabagong ito ay madalas na maaaring baligtarin. Kung kayo ay nanabik na sa paraan ng pagtingin niya sa inyo noong simula ng inyong relasyon o kung umaasa kayong muli siyang magpapakita ng pagkukusa sa paglalambing at pagiging malapit, ang susi ay nasa pagpapanibago ng mahalagang emosyonal na ugnayang iyon. Nagsisimula ito sa simple at makabuluhang mga kilos na umaantig sa kanyang puso at nagpapanumbalik ng kanyang pakiramdam ng koneksyon. Ang mga salita ay may napakalaking kapangyarihan sa isang relasyon. Ang paraan ng inyong pakikipag-usap sa inyong kapareha ay maaaring magpasigla sa kanya o dahan-dahang maging sanhi ng kanyang paglayo. Maraming kalalakihan ang nagsasabi ng magagandang bagay ng basta-basta, ngunit iilan lamang ang nagsasalita sa paraang tunay na umaabot sa emosyonal na kaibuturan ng isang babae. Sa halip ng mga pangkalahatang papuri tulad ng "ang ganda mo", subukang sabihin ang isang bagay na tiyak at taos-puso tulad ng "gustong-gusto ko kung paano nagbibigay liwanag sa silid ang iyong ngiti". Kilalanin ang kanyang mga pagsisikap sa makabuluhang paraan. Sa halip na isang kaswal na "salamat sa hapunan", subukang sabihin, "talagang pinahahalagahan ko ang pagmamahal at pag-iisip na inilaan mo sa pagkaing ito. Ipinararamdam nito sa akin na inaalagaan ako". Ang maliliit ngunit sinasadyang mga pagpapahayag na ito ay nagpapakita sa kanya na napapansin ninyo ang maliliit na bagay, at ang maliliit na bagay na iyon ang madalas na pinakamahalaga sa kanya. Kapag ang isang babae ay nararamdamang nararamdaman niyang ligtas siya, at kapag nararamdaman niyang ligtas siya, nagbubukas siya sa emosyonal at pisikal na aspeto. Ang pisikal na paglalambing ay gumaganap din ng mahalagang papel, ngunit dapat itong ialok ng may pag-iingat. Isang karaniwang pagkakamali ay ang pagpaparamdam na ang paghipo ay isang paraan lamang para makamit ang isang layunin. Kung ang inyong tanging pisikal na kontak ay nangyayari lamang kapag umaasa kayo ng higit pa, maaaring simulan niyang iugnay ang paghipo sa panggigipit o inaasahan. Upang baguhin ito, simulan ang pagpapakita ng pagmamahal ng walang agenda. Ang isang banayad na haplos sa kanyang braso, isang halik sa kanyang noo, ang paghawak sa kanyang kamay, habang magkatabing nakaupo, ang maliliit at hindi sekswal na mga kilos na ito ay nagsasabi sa kanya na siya ay minamahal kung sino siya, hindi lamang sa kung ano ang maaari niyang ialok sa pisikal na aspeto. Kapag ang isang babae ay nararamdamang minamahal sa tahimik at ordinaryong mga sandali, nagiging mas bukas siya sa intimasya sa makabuluhang paraan. Ang pagiging palagian sa pang-araw-araw na buhay, ang ikatlong piraso ng emosyonal na palaisipang ito. Bihirang umibig ang mga kababaihan o manatiling malalim na konektado dahil lamang sa malalaking kaganapan o mamahaling regalo. Ang pinakaumaantig sa kanila
ng malalim ay ang palagiang pag-aalaga, ang uri na nagpapakita sa pang-araw-araw na interaksyon. Ito man ay ang pag-alala sa isang kwentong sinabi niya sa inyo noong nakaraang linggo, ang muling pagpuno ng kanyang tiyaa nang hindi hinihiling o ang pagtatanong kung kumusta siya pagkatapos ng isang nakakapagod na araw. Ang mga paulit-ulit na kilos ng atensyon na ito ay bumubuo ng tiwala. Ipinaalam nito sa kanya na mahalaga siya sa inyo at na ang kanyang presensya sa inyong buhay ay napapansin at pinahahalagahan. Isipin ninyo ang emosyonal na koneksyon bilang isang bank account. Bawat maalalahaning kilos ay isang deposito. Sa paglipas ng panahon, ang mga depositong ito ay lumalago at nagiging isang matibay na pundasyon ng tiwala at emosyonal na kaligtasan. Kapag kayo ay nagsasalita mula sa puso, nag-aalok ng pagmamahal nang walang inaasahan at palaging nariyan sa maliliit na bagay, hindi lamang mararamdaman ng inyong kapareha na siya ay minamahal, mararamdaman niyang siya ay ninanais. At ang ganitong uri ng pagnanais ay hindi ipinanganak mula sa obligasyon, kundi mula sa tunay na pananabik. Ang mga gawin na ito ay higit pa sa pagpapabuti ng intimasya. Binabago nito kung paano niya kayo nakikita, kung paano siya tumutugon sa inyo, at kung ano ang kanyang nararamdaman sa loob ng relasyon. Bakit? Tila walang hirap ang ilang relasyon, ang ilang relasyon ay tila dumadaloy ng may natural na kagaanan, habang ang iba naman sa kabila ng mabubuting intensyon ay parang palaging mahirap. Ang pagkakaiba ay madalas na hindi nakasalalay sa kung gaano karaming pagsisikap ang inilalaan, kundi sa uri ng pagsisikap na ginagawa. Maraming kalalakihan ang napapagod sa pagsubok na panatilihing buo ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng mamahaling regalo, magagarang petsa, o madalas na mapagmahal na salita. Ngunit sa kabila ng mga kilos na ito, maaaring maramdaman pa rin ng kanilang kapareha na sila ay emosyonal na malayo. Sa kabilang banda, may mga kalalakihan na tila mas kaunti ang ginagawa sa panlabas, ngunit ang kanilang mga relasyon ay puno ng koneksyon, init, at pangmatagalang intimasya. Ang susi base sa aking obserbasyon ay hindi tungkol sa paggawa ng mas marami. Ito ay tungkol sa paggawa ng pinakamahalaga, ang iparamdam sa kanya na siya ay emosyonal na nauunawaan at malalim na konektado. Kapag ang isang babae ay nakakaramdam ng emosyonal na seguridad at nakikita ang kanyang pagnanais para sa pagiging malapit, ay madalas na natural na lumilitaw. Hindi niya kailangang kumbinsihin, pahangain, o paulit-ulit na suyuin. Ang kanyang pagmamahal ay malayang dumadaloy dahil nararamdaman niyang siya ay pinahahalagahan at ligtas. Ang tunay na intimasya para sa kanya ay nagsisimula sa puso. Ang pag-unawa rito ay nagbabago ng focus mula sa mababaw na pagsisikap at inililipat ito patungo sa pagbuo ng emosyonal na presensya. Hindi ito tungkol sa pagiging pinakakaakit-akit o nakakaaliw na kapareha. Ito ay tungkol sa pagiging taong tunay na nakikinig, tunay na nakakakita sa kanya, at palaging nagpapakita na siya ay mahalaga. Isang malakas na halimbawa ng dinamikang ito ay mula sa kwento ni Miguel at Liza
isang mag-asawang maraming taon ng kasal. Si Miguel ay sa lahat ng aspeto isang tapat na asawa. Masipag siyang nagtatrabaho, sinusuportahan ang kanyang pamilya at palaging sinasabi kay Liza na mahal niya ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang mapansin na may nagbago. Si Liza ay naging mas tahimik, hindi na gaanong mapagmahal at tila walang interes sa intimasyang dati nilang pinagsasaluhan. Nalito si Miguel. Mula sa kanyang pananaw, ginagawa niya ang lahat ng tama, siya ay naglalaan, nananatiling tapat at mabait sa panlabas. Ngunit sa emosyonal na aspeto sila ay nagkakalayo. Sa halip na tumugon ng may pagkadismaya o pagtatanggol, pinili ni Miguel na harapin ang sitwasyon sa ibang paraan. Isang gabi, tinanong niya si Liza ng may kahinahunan at katapatan. Sabihin mo sa akin kung ano ang nasa isip mo. Gusto ko talagang maintindihan. Ang maliit na paanyayang iyon na inialok ng may tunay na pagiging bukas ang nagbukas ng pinto sa isang mas malalim na pag-uusap. Si Liza ay hindi galit sa isang partikular na bagay. Simpleng nararamdaman niyang hindi siya pinakikinggan, na parang ang kanyang panloob na mundo ay hindi na mahalaga sa kanya. Hindi sinubukan ni Miguel na ayusin ang anumang bagay sa sandaling iyon. Nakinig lamang siya, na natiling naroroon at kinilala ang kanyang mga damdamin. Ang pagbabagong iyon sa komunikasyon, ang kilos na iyon ng tunay na pakikinig sa kanya, ay sapat na upang simulan ang paghilom ng kanilang emosyonal na pagkakawalay. Sa loob ng ilang araw, naging mas mainit ang pakikitungo ni Liza, mas mapagmahal at muling nag-alab ang kanilang intimasya, hindi dahil mas marami ang ginawa ni Miguel, kundi dahil sa wakas ay naiparamdam niya kay Liza na siya ay nauunawaan. Itinatampok ng kwentong ito ang isang katotohanan na marami ang hindi napapansin. Ang mga kababaihan ay hindi umiibig sa mga kilos lamang. Umiibig sila sa kung paano ipinararamdam sa kanila ng mga kilos na iyon. Kung ang isang babae ay nakakaramdam ng emosyonal na paglayo, kahit na ang pinakamapagbigay na mga regalo o romantikong pagsisikap ay maaaring hindi tumalab. Ngunit kapag siya ay tunay na nararamdamang pinakikinggan, nirerespeto at pinahahalagahan, nagsisimula siyang magnasa muli ng pagiging malapit, hindi dahil sa obligasyon, kundi mula sa isang malalim na emosyonal na pananabik. Upang lumikha ng ganitong uri ng tila walang hirap na intimasya, maaaring magsimula ang isang lalaki sa pagtatanong ng isang simple ngunit malalim na tanong. Nararamdaman mo ba na tunay kang pinakikinggan at nauunawaan sa ating relasyon? At pagkatapos, dapat siyang makinig, hindi para makipagtalo, hindi para mag-alok ng mga solusyon, kundi para lamang makinig. Ang sandaling iyon ng tunay na presensya ay madalas na mas nakakatulong sa isang relasyon kaysa sa anumang material na regalo. Ito ay isang maliit na kilos, ngunit may kapangyarihan itong buksan ang emosyonal na koneksyon na kanyang inaasam. Ang atraksyon na nagtatagal ay hindi itinayo sa mas masigasig na pagsisikap, pagmumukhang mas bata o palaging paggawa ng mas marami. Ito ay itinayo sa emosyonal na katalinuhan, ang kakayahang umayon sa kung ano ang nararamdaman at kailangan ng inyong kapareha sa ilalim ng balat.
ang mga kalalakihan na nagtatamasa ng pinakamalalim at pinakapangmatagalang koneksyon ay hindi palaging ang pinakamayaman, pinakagwapo o pinakakaakit-akit. Sila ang mga nagpaparamdam sa kanilang mga kapareha na sila ay nakikita, naririnig at emosyonal na ligtas. Kaya kung nais ninyong ibalik ang intimasya sa inyong relasyon, huwag magsimula sa mga engrandeng plano. Magsimula sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya na siya ay mahalaga. Magtanong, makinig, magpahalaga at maging naroroon. Dahil kapag siya ay nakakaramdam na konektado sa inyo sa emosyonal na aspeto, na naisin niya kayo ng buo, hindi bilang isang obligasyon, kundi mula sa isang lugar ng tunay na pananabik. At iyon sa aking karanasan ang tunay na pundasyon ng pangmatagalan at walang hirap na intimasya. Ang mga aral na ito na nakuha mula sa obserbasyon at karunungan ng karanasan ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo upang linangin ang mas mayaman at mas tunay na mga koneksyon. Isang mahalagang aral sa buhay na aking natutunan kapwa sa profesional at personal na aspeto ay ang kalidad ng ating pinakaintimong mga relasyon ay madalas na direktang refleksyon ng ating kahandaang tunay na makinig at palagi ang ipakita na ang kabilang tao sa kanyang kabuuan ay mahalaga sa atin. Nasa maliliit at patuloy na mga kilos ng pangunawa at pagpapahalaga kung saan ang pinakamalalim na ugnayan ay nabubuo at napapanatili. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Mangyari po sanang maglaan kayo ng ilang sandali upang magnilay-nilay at ibahagi ang isang bagay na inyong natutunan o planong isabuhay sa inyong sariling buhay sa mga komento sa ibaba. Mahalaga po ang inyong mga pananaw. Kung nahanap ninyong nakatulong ang talakayang ito, mangyari po sanang isaalang-alang ang pag-like nito at pagbabahagi nito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang din. Maraming salamat po sa inyong oras.